Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw na Martes, garantisadong mabilis lang to. Tila naglaho ang mga luxury cars ng mga Diskaya sa pagpasok ng Bureau of Customs kanina sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Dadalawa lamang kasi ang nakita ng mga otoridad sa loob ng garahe ng compound. Narito ang report. Sa bisa ng search warrant, sinuyod ng Bureau of Customs ang St. Gerard General Contractor and Development Corp sa Pasig City na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya upang siyasatin at inspeksyonin ang impormasyon ng customs na 12 luxury vehicles na mga ito ay walang import entry records. Ang operasyon ay sinagawa kaninang umaga matapos mabigo ang 2 tangka ng BOC na makapasok sa compound kagabi kung saan 2 beses silang tinanggihan ng kumpanya at pinayagan lamang makapasok ngayong araw. Kabilang sa mga sasakyang nais inspeksyonin ay mga high-end na modelo tulad ng sa Rolls-Royce, Bentley, Maserati, Cadillac Escalade, Lincoln Navigator at ilan pang SUVs. Pinaghihinalaan ng BOC na ang mga naturang sasakyan ay maaaring hindi nabayaran ng tamang import dues at buwis batay sa kawalan ng kaukulang dokumento sa kanilang mga record. Pero kanina, dadalawang luxury cars lamang ang tumambad sa mga otoridad, Land Cruiser at Maserati Levante. Ipinaliwanag naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na layo ng operasyon na masiguro ang tamang pagbabayad ng buwis alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos kung hindi magpapakita ang pamilya Diskaya ng kompletong papeles sa loob ng 15 araw. Ipatutupad ang pagkumpiska ng mga nasabing sasakyan. Kasalukuyan ding nakikipag-ugnayan ang BOC sa Philippine National Police Highway Patrol Group upang matulungan sa posibleng pagsamsam ng mga luxury cars. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon, inamin ni Sara Diskaya na may koleksyon sila ng mga luxury cars. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dinadawit ngayon ng pamilya Diskaya sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa datos ng sumbong sa Pangulo mula 2022 hanggang 2025 ay nakakuha ang mga kumpanyang konektado sa mga Diskaya ng mahigit 400 kontrata na may kabuang halagang 30 bilyong piso. Pinabubuwag ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naunang binuong komite sa DPWH na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Para kay Dizon, hindi tama na DPWH ang mag-iimbestiga sa sarili nito. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guilya. Pinauubaya na ng bagong pinuno ng DPWH na si Vince Dizon ang investigasyon sa mga questionableng proyekto kontra baha sa binubuong Independent Commission ng Malacanang. Sa panayam kay Dizon kaninang umaga, sinabi nitong kailangan ng buwagin ang task force na binuo ni nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa tingin ni Dizon, hindi tama na DPWH ang mag-iimbestiga sa sarili nito. With all due respect po sa mga officials nagbuo ng task force, hindi po ako naniniwala na ang organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun.
Nauna nang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na binubuo niya ngayon ang isang independent commission na mangunguna sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ang grupo raw ang siyang magsusumite ng rekomendasyon sa Department of Justice sa Office of the Ombudsman para sa pagsasampa ng kaso. Para ho sa akin, nagsalita na po ang Pangulo, magtatayo po siya ng independent commission. Ibigay po natin sa independent commission ang responsibilidad at authority to investigate. Ipag-uutos raw ni Dizon na isumite ng task force ng DPWH ang paunang impormasyon na nakalap nito sa independent commission. Personal ding iikutin ng kalihim ang ilang flood control projects sa mga susunod na araw. Samantala, tinanong ang presidente kaugnay sa usap-usapan kung bukas siya na maging miyembro ng independent commission si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isa si Mayor Magalong sa mga aktibong nagsasalita laban sa korupsyon sa gobyerno. I don't want to talk about until buo na. Hindi pa namin nabubuo yung plano. But we'll talk about it. Malapit na yan. Very, very soon. Nitong August 22, bumuo ng isang special panel ang Ombudsman para imbestigahan ang mga irregularidad sa bidding at implementasyon ng national at local flood control projects. Ipinag-utos ni Acting Ombudsman Mary Flor Ponzalan Castillo sa 13-member panel na mag-imbestiga at magrekomenda ng criminal case laban sa mga sangkot sa irregular flood control contracts. Binigyan ng Ombudsman ng otoridad ng panel na mag-issue ng sabina, mag-examine ng bank deposit at magpasumite ng dokumento. Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na sarsuela o malaking palabas ang ginagawang investigasyon ng pamahalaan sa mga proyekto kontrabaha. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay meron silang palabas na malaking investigation ng flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi namin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Para naman sa mabibilis na balita sa probinsya, narito ang ulat nila Era Joy Briones mula Kalibog Cable News at Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Sugatan ang rider matapos sumalpok sa steel barrier ang motorsiklo nito sa may bahagi ng Barangay Feliciano Balete kahapon. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nawala ng kontrol ang rider dulot ng malakas na ulan at madulas ang kalsada. Dahilan upang sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa steel barrier na nakaharang sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact ay tumilapon ang rider. Agad namang dinala ang rider sa ospital para bigyan ng paunang lunas. Era Joy Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa Zamboanga City, hinarang ng Zamboanga Police ang isang bangka na naglalaman ng mga smuggled na sigarilyo sa Santa Cruz Island kaninang umaga. Sa pag-inspeksyon ng otoridad sa loob ng bangka, tumambad ang mga smuggled na sigarilyo. Wala rin napakita ang dokumento ang mga tripulante sa bitbit nilang kontrabando. Inaalam pa sa ngayon ang kabuang halaga ng mga nakuwang sigarilyo. Tinurnover na rin ang mga ito sa Bureau of Customs kasama ang bangka at 5 tripulante para masampahan ng kaukulang reklamo. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Love always win dahil kasal na si Hollywood actress Chloe Grace Moretz at professional model Kate Harrison sa isang private wedding ceremony. Hindi makahanap ng salita para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Ito naging caption ng Hollywood actress na si Chloe Grace Moretz sa kanyang IG post matapos ikasal sa kanyang long-term girlfriend na si Kate Harrison. Ipinasilip din ng lovers ang kanilang wedding gown na gawa ng isang sikat na designer brand. Kwento ni Moretz, hindi niya na-envision na magsusuot siya ng wedding gown, kaya non-traditional ang napili niyang isuot sa kanyang kasal. Enero ngayong taon nang kumpirmahin ng dalawa ang kanilang engagement at ikinasal nitong Labor Day weekend sa US. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.